Sa sandaling ito, sa Imperial Study Room, ay makikitang abalang sinusuri ni Leon ang mga dokumento sa lugar. Habang ginagawa niya ito, masaya niyang naisip na naaamoy pa rin niya ang amoy ng kanyang asawa sa upuang ito, dahil ito ang lugar kung saan karaniwang nagtatrabaho ang kanyang asawa. Habang ginagawa niya ito, tinanong siya ni Shen, alam mo ba talaga kung paano suriin ang mga memorials na iyan? Tumawa naman si Leon at sinabi sa kanya, minamaliit mo ba ako? Ang ganitong mga bagay ay napakasimple lamang. Kasabay nito, naisip niya, napakarami pala ng tinatrabaho ng aking asawa. Kung tatapusin ko na ito habang nagpapahinga ang aking asawa, gagaan na ang kanyang trabaho. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit maraming emperador ang namamatay sa sobrang pagod. Dahil parang mas matindi pa ito kaysa sa mga regular na empleyado na nagtatrabaho mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kasunod nito, may napansin siya sa isa sa mga memorial kaya binasa niya ito, pagrespeto sa mga santo, pagtatayo ng mga templo, at pagbabasa ng mga kasulatan. Sino ang nagpadala ng memorial na ito? Tanong niya. Agad namang tumugon si Shen at sinabi, ang memorial na iyan ay ipinadala ng Ministry of Rights. Sinabi din niya, binigyan na namin sila ng kanilang share mula sa ating National Treasury, ngunit hindi pa rin nakukuntento ang mga ito. Sinasabi nilang kulang pa rin iyon, at kung tatanggihan naman sila ng ating Empress, ay sasabihin silang kailangan nilang magkaroon ng private na pag-uusap sa kanya. May kinalaman sa kung paanong ang isang babae na naupo sa trono ay walang kaalaman pagdating sa mga ritual trials. Sa pagkarinig nito, biglang nagalit si Leon at sinabi, mga bobo pala sila. Sinang-ayunan naman ni Shen ang kanyang mga sinabi ngunit, bandang huli, ay bigla siyang natigilan at tinanong si Leon, teka lang, sinulat mo ba ang mga sinabi mong iyon sa dokumentong iyan? Hindi naman ito itinanggi ni Leon at sinabi pa nga, hindi ko ba sila pwedeng pag-alitan dahil sa pambubuli nila sa aking asawa? Nakapagpatayo na nga kayo ng napakaraming akademya at mga templo, ngunit ang mga bastardong iyon ay gusto pa ring humingi ng kickback upang mapuno ang kanilang mga bulsa. Kasunod nito, isinulat niya sa dokumento na inirerekomenda niyang patawan ang mga ito ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng shooting. Hindi naman makapaniwala si Shen sa sinulat niya kaya tinanong niya si Leon, okay lang ba na isulat mo ang ganyang bagay bilang rekomendasyon? Gusto mo ba talagang paslangin ang mga taong iyon? Ipinakita naman sa kanya ni Leon ang dokumento at sinabi, suriin mo ito at makikita mo kung gaano kalaki ang ninakaw ng pamilya ng ministro. At ikaw na ang magpasya kung ano ang magiging parusa sa kanila. Sinabi naman ni Shen, hindi pa naman tayo nakakasigurado na makakahanap nga tayo ng ebidensya laban sa kanila. Kaya sa paggawa nito ay para bang hindi mo pinag-isipan ang desisyong ito. Dahil maging ang Empress mismo ay hindi ito gagawin. Tinanong naman siya ni Leon, bakit mo naman nasabi? Ipinaliwanag naman ni Shen, ang katulad ng ministrong iyon ay maraming mga taong sumusuporta sa kanya. Kung gagawa tayo ng ganito kalaking hakbang, baka magdulot ito ng negatibong epekto sa ating Empress. Tumawa naman si Leon at tinanong, sa palagay mo, ano ang pinakamalala nilang gagawin? Magsimula ng isang rebelyon. Kung ganoon, ay tuturuan ko na lamang sila kung paano. Kaya mag-relax ka lamang dahil walang sino man ang maglalakas ng loob na kagalitan ng aking asawa sa hinaharap. Sa pagkarinig nito, ay napamura si Shen sa kanyang isipan at sinabi, bagamat tama siya sa kanyang sinasabi, hindi ko pa rin kayang pakinggan na tinatawag niya ang aming Empress bilang kanyang asawa. Kasunod nito, tinawag niya ang isa sa kanyang mga tauhan at inutusan ito, imbestigahan niyong mabuti ang mga taong nasa listahang ito. At kahit pa nga malinis ang kanilang mga record, suriin niyo pa rin hanggang sa may makita kayo. Kasunod nito, sinabi ni Leon, dahil tapos na ang problemang iyan, ang problema naman sa border ang aking aasikasuhin. Habang nagsusulat siya ng kanyang mga rekomendasyon sa dokumentong ito, natulala si Shen at sinabi sa sarili, gaya nga ng inaasahan ko sa leader ng rebel army, kahit na sa pagsusulat lamang, ay mararamdaman mo na kung gaano nakakatakot ang kanyang aura, na para bang kaya nitong talunin ang isang buong hukbo ng libo-libo nang siya lamang mag-isa.
Makalipas naman ang ilang oras ng pagtatrabaho, natapos na rin ni Leon ang kanyang mga gawain kaya sinabi niya, sa wakas, natapos din. Hanggat sinusunod niyo ang aking mga deployments, ang ating mga kalaban ay mahihirapang makakuha ng kahit anong advantage sa atin. At kung hindi pa rin gumana ang mga planong ito, ay personal ko nang pupuntahan ang mga kalaban para tapusin ang problema. Matapos niyang sabihin ito, biglang bumukas ang pinto. Mula rito ay makikita si Isabel. Sa pagkakita naman sa kanya nito, ay naisip niya, ilang oras pa lamang ang lumipas ngunit natapos na kaagad niya ang lahat ng mga dokumento, at maging ang mga tao sa buong Ministry of Rights ay naipakulong na niya sa mga kulungan. Ngunit sa kabila nito, walang sinuman sa buong lungsod ang may lakas ng loob na magsalita laban sa akin. Kaya ano ba talaga ang ginawa niya para makakuha ng ganitong resulta? Matapos lumapit si Isabel sa kanya, sinabi ni Leon, bagamat ayaw kong sabihin ito, ang trabaho bilang isang ruler ay talagang nakakapagod. Hindi ka ba natatakot na mamatay dahil sa sobrang pagtatrabaho? Agad namang sumagot si Isabel at sinabi, obvious naman na hindi ko pinababayaan ang aking sarili, kaya nagbi-break ako paminsan-minsan. Ngunit bago iyon, ano ba ang ginawa mo? Bakit ang mga tao ngayon ay patuloy ang papuri sa akin? Ngumiti naman si Leon nang marinig ito at sinabi, natural lamang na puriin ka ng mga tao kapag gumagawa ka ng mabuti. Matapos naman niyang sabihin ito, nilapitan siya ni Isabel at naiinis na sinabi, habang pinagmamasdan kita kanina na mahusay na ginagawa ang aking mga trabaho, ay naisip ko, bakit hindi ko nalang ibigay sa iyo ang aking posisyon? Awkward namang tumawa si Leon at sinabi, huwag mong gawin iyan. Hayaan mo sa hinaharap, hindi ko na uulitin ito. Tumalikod naman sa kanya si Isabel at sinabing, hindi iyon maaari, dahil hindi mo naman talaga responsibilidad ito. Ang mga taong iyon ay ginagamit lamang ang iyong mga achievements para sa kanilang mga plano, ngunit palagi pa ring isisisi sa iyo ang lahat ng mga nangyayari, kaya ninanais ko na panatilihing mabuti ang iyong reputasyon. Ngumiti naman sa kanya si Leon at sinabi, okay lang iyon. Basta't alam mo sa iyong sarili ang aking kabutihang ginagawa, wala na akong pakialam kung paano ako nakikita ng ibang tao. At isa pa, di ba't mayroon naman na akong pinanghahawakang mabuting reputasyon. Ngumiti naman sa kanya si Isabel at sinabi, sige na, sige na. Ikaw na ang undefeatable. Kinontra naman ito ni Leon sa pagsasabing, hindi ako undefeatable, dahil ang dapat mong sabihin ay may isang tao lamang na mas nakakataas sa akin. Sa pagkarinig nito, masayang sinabi ni Isabel, ang ibig mo bang sabihin, ako ang undefeatable? Ngumiti naman si Leon at kinumpirma ito, saka sinabi, tama ka, mahal kong asawa. Dahil kapag sinabi ng asawa ko na siya ang pinakamahusay sa buong mundo, ibig sabihin ay siya nga talaga ang pinakamahusay. Wala nang sino man ang co-contra dito. Bilang tugon naman, sinabi ni Isabel, sa paraan ng pagkakasabi mo, para mo na rin sinabing ako ay isang klase ng tao na humihiram lamang ng kapangyarihan mula sa iba upang mapasunod sila. Kaya mas mabuti pa siguro na ibigay ko na talaga sa iyo ang posisyon ko. Bagamat hindi naunawaan ni Leon kung ano ba talaga ang dapat niyang sabihin, humingi pa rin siya ng tawad sa kanyang asawa, sinasabing, patawarin mo na ako, nagkamali ako. Sinabihan naman siya ni Isabel na, idiot, ang ibig kong sabihin ay hindi mo kailangang e-pressure ang iyong sarili, dahil wala ka namang responsibilidad para sa mga tao. Ako, bilang ang Empress, ang may responsibilidad na palaging pasayahin ang mga tao at lalong-lalo ka na. Sa pagkarinig nito, nagbiro si Leon, ibig bang sabihin nito ay bunny baby mo na ako? Nakangiti namang sinabi ni Isabel, tama ka. Kaya dapat na maging good boy ka at laging makinig sa akin. Samantala, sa Hangshu Mansion, habang abala ang mga taong naglalakad sa labas nito, biglang naganap ang isang malaking pagsabog sa ikalawang palapag. Matapos bumagsak ang lalaking nagmula doon, nakita nila ang isang babae na nakatayo sa pinanggalingan ng lalaki. Dito ay sinabi niya, gusto mo ba talaga akong tirahin ng maliit na karayom mong iyan? Sa palagay mo ba, ganoon ako kadaling klase ng babae na magagawa mo na lamang ang iyong naisin?
Ang pangalan ng babaeng ito ay Xiao Chen, ang head disciple ng Jade Maiden Palace, mahilig sa mga color books at ang fruit ninja ng underworld. At para sa mga curious kung bakit siya humantong sa ganitong sitwasyon, para maipaliwanag ito, kailangan tayong bumalik sa simulan ng kanyang kwento noong nakaraang taon. Dito, aksidente niyang natagpuan ang mga itinatagong libro ng kanyang master. Dahil dito, sinubukan niyang e-blackmail ang kanyang master at mapang-asar pang ang sinabi, "Master, hindi ka na ba pinagbibigyan ng iyong asawa?" Dahil yun lamang ang posibleng dahilan kung bakit nagbabasa ka ng ganitong klaseng mga libro. Dahil naman sa mga sinabi niyang ito sa kanyang master, ay agad siyang tinanggal nito bilang kanyang head disciple at pinalaya sa kanilang sekta. Pagkatapos nito, nagpagala-gala siya hanggang sa makarating siya sa Kapitolyo. Ngunit sa mga oras na iyon, naubos na ang lahat ng kanyang pera. Mabuti na lamang at isang mabait na babae ang lumapit sa kanya at tinanong siya kung gusto niyang magtrabaho para sa kanya. At dahil sa gipit agad niya ring tinanggap ang offer na iyon. Kasunod nito, sinabi ng babae sa kanya, "Young lady, mukhang marami kang pangarap sa buhay. Kaya kung magtatrabaho ka ng mabuti dito, baka malampasan mo pa ang aming mistress sa kanyang kasikatan." Uy Lods, sandali lang. Na-enjoy mo ba tong video? Kung oo, baka gusto mong suportahan ang channel sa simpleng paraan. Walang dagdag gastos sa'yo. May TikTok affiliate link tayo sa comment section at description. Pag-click mo ng link, visit mo lang showcase ko. At kung may magustuhan ka, at bibili ka naman talaga gamitin mo na, yun, malaking tulong yan para makagawa pa tayo ng mas maraming content. Don't worry, wala yan dagdag sa price mo. At kung wala naman dyan ang hinahanap mo, message mo lang ako para i-add natin. Salamat idol. Balik na tayo sa video. Kasunod nito, bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan kasalukuyan siyang pinapagalitan ng may-ari ng brothel. Sinabi nito sa kanya, "Nababaliw ka na ba? Ang mga lalaking iyong sinaktan ay mga maharlika dito sa Kapitolyo. At dahil sa ginawa mong iyon, baka ipasarado na ng mga ito ang ating establishmento." Agad naman siyang sumagot, sinasabing, dapat lamang na ang sinuman ay laging handa sa consequences ng kanilang mga aksyon. Dahil naman sa sinabi niyang ito, ay tinanong siya ng may-ari, kung ganoon, ano ang balak mong gawin? Pupunta ka ba sa kanila at magmamakaawa na patawarin ka sa iyong mga nagawa? Galit na galit namang sumagot si Xiao Chen at sinabi, "Kasalanan mo itong lahat. Dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi sana ako nalagay sa sitwasyong iyon, kung saan ang bawat lalaking makakita sa akin ay gustong pagsamantalahan ako. Kaya iyon din ang dahilan kung bakit muntik ko silang mapaslang." Dahil naman sa pagwawala ni Xiao Chen, agad nang tumawag ang may-ari ng mga opisyal upang arestuhin siya. Kasunod nito ay lumipat ang eksena kung saan makikita ang isang miyembro ng Six Doors na sinusubukang hulihin si Xiao Chen. Ngunit habang nagpapatuloy ang habulan, naisip nito, ba't kaya sa Kapitolyo, ang mga opisyal ay masyadong mabilis na umaksyon? Sana lamang ay ganito rin sila kabilis pagdating sa ibang mga hinahawakan nilang kaso. Ngunit sa sandaling makarating siya sa isang eskinita, napansin niya ang mag-asawang naglalakad doon. Kaya naisip niya, saan ba nanggaling ang dalawang ito? At sa ganitong oras pa nila naisip ang hamarang sa aking daraanan. Matapos maisip ito, agad siyang sumigaw sa dalawa at sinabi, "Umalis kayo sa daraanan ko kung ayaw niyo pang mamatay." Ngunit pagkasabi niya nito, biglang naglaho si Leon sa kanyang kinatatayuan, na labis niyang ikinagulat. Bago pa niya malaman kung saan nagpunta si Leon, biglang may tumama sa kanyang batok, na agad na nagdulot sa kanya na mawala ng malay. Sa pagkakita naman sa nangyaring ito kay Xiao Chen, ay ngumiti si Leon at sinabi, "Napakamalas naman ng babaeng ito. Dahil sa dinami-dami ng mga tao, ako pa talaga ang kanyang nakatagpo." Ngunit habang pinagmamasdan pa niya ito, ay napansin niya ang isang pendant na korteng isda at agad niyang nakilala ito. Kasunod nito, lumipat ang eksena sa bahay ni Leon, kung saan dinala nila ang walang malay na si Xiao Chen. Sa sandali ding iyon ay sinimulang basahin ni Leon ang mga kaso ng babaeng ito, at matapos niyang mabasa, ay sinabi niya, masyado palang brutal ang babaeng ito, dahil tinapos na niya ang kinabukasan ng ilang young masters ng mga maharlikang pamilya.
Nagkomento naman si Isabel at sinabi, base sa report, siya ang head disciple ng Jade Maiden Palace, ngunit na-kick out na siya ng kanyang master. Nang marinig naman ito, ay naisip ni Leon, ang mga impormasyon na natatanggap ng Imperial Palace ay talagang napakadetalyado. Ngunit habang iniisip niya ito, naalala niya ang Jade Pendant at napatanong sa kanyang sarili kung bakit niya taglay ang bagay na iyon. Habang nag-iisip pa siya ay biglang may nagsalita. Ano ang tinitingnan mo? Namamangha ka ba kung gaano kalaki iyan? Agad namang gumawa ng dahilan si Leon at sinabi, ano ba ang sinasabi mo? Kung hindi mo nga sinabing babae siya, ay iisipin ko na lalaki siya na nagsusuot lamang ng damit pambabae. Tila kontento naman si Isabel sa sagot niyang ito, ngunit sa loob-loob ni Leon, ay sinabi niya, muntik na iyon. Mabuti na lamang at mabilis akong mag-isip, dahil kung nagkataon, ay baka naputol na si Junjun. Kasunod nito, sinabi niya kay Isabel na ang tinitingnan niya kanina ay ang bagay na ito, dahil isa itong token na ginagamit nila noong nasa Rebel Army pa siya. Nagtataka namang tinanong ni Isabel, anong klaseng token ito? Ipinakita naman ni Leon ang Jade token at sinabi, ito ang isang paraan namin noon para kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng isa't isa. Tinanong naman ni Isabel, nakukumpirma ba talaga ninyo ang pagkakakilanlan ng isa't isa sa ganitong paraan? Kinumpirma naman ito ni Leon at sinabi, bagamat ganito nga ang ginagamit namin noon, ay medyo iba naman ito kumpara sa mga una naming ginawa. Kaya sa palagay ko, ay bagong modelo na ito. Habang nasa gitna sila ng pag-uusap, biglang nagising si Xiao Chen at nagsimulang magmura, sinasabing, masyadong masakit ang ataking iyon sa akin. Kasunod nito, tinanong niya sila, ano ang nangyari at bakit nawalan ako ng malay? Ngunit bago pa makasagot ang dalawa, ay nakita niya ang kanyang jade pendant, na nakay Leon. Kaya agad siyang sumigaw at tinanong, bakit yan nasa'yo? Kasunod nito, sumugod siya patungo kay Leon upang bawiin ang pendant at sinabi, ibalik mo iyan. Ibinigay iyan sa akin ng aking master. Ngunit bago pa siya makalapit, ay natigilan siya, dahil sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang nakakatakot na killing intent na nagmumula kay Leon. Kasunod nito, sinabi ni Leon sa kanya, maupo ka muna at sagutin mo ang aking tanong. Paano napunta sa iyo ang bagay na ito? Hindi naman kaagad nakasagot si Xiao Chen at napamura pa nga. Sinabi niya sa sarili, masyadong nakakatakot ang aura ng lalaking ito. Marahil ay isa siyang sobrang lakas na eksperto. Ano kaya ang dapat kong gawin? Sa palagay ko, ay isa na lamang ang pwede kong gawin, at iyon ay ang takutin siya sa pamamagitan ng aking pagkakakilanlan bilang isang head disciple ng Jade Maiden Palace. Ngunit sa huli, ay bigla na lamang siyang lumuhad at sinabi, patawarin mo ako. Nagkamali ako, at gagawin ko ang kahit na anong naisin mo para mapatawad mo ako sa aking pagkakamali. Kasunod nito ay sinabi din niya, ang bagay na hawak mo ngayon ay gusto ko sanang ibigay sa leader ng mga rebelde para ituwid ang aking mga nagawang pagkakamali. Sa pagkakita naman ng mga ginagawa niyang ito, ay tinanong siya ni Leon, ano ba ang iniisip mo? Ang gusto ko lamang malaman mula sa iyo ay kung saan mo nakuha ang jade pendant na ito. Kasabay nito, naisip niya na ang paraan niya ng pagluhod at pagmamakaawa ay pamilyar. Kahawig niya si Lizu sa ginagawa niyang ito. Habang iniisip naman niya ito, biglang dumating si Lizu at agad na nakilala ang babaeng kausap ni na Leon. Kaya tinanong niya, talaga nga bang ikaw si Xiao Chen? Nang makumpirma naman ito, ay agad niyang tinanong, ano ang ginagawa mo dito? Nang mapansin naman ni Leon na kilala ni Lizu ang babaeng ito, ay tinanong niya, kilala mo ba talaga siya? At paano naman kayo nagkakilala? Ngumiti naman si Lizu at ipinaliwanag, nagkakilala kami noong ako ay wala pang matutuluyan, 6 na buwan na ang nakalipas. At bagamat ang itsura niya ngayon ay mukhang pasaway, sa aming pagsasama ay marami akong natutunan mula sa kanya. Duda naman sina Isabel at Leon sa sinabi niyang ito, at pareho pa nga nilang naisip na ang pagiging pasaway ng babaeng ito ay natutunan niya mula kay Lizu. Sa kabilang banda, nang mapansin ni Xiao Chen na magkakilala sila ng kanyang dating kaibigan, ay nagsimula itong tumawa at sinabi, mga kaibigan pala kayo ni Lizu. Kung ganoon,
ibig sabihin ay para tayong isang pamilya. Noong una pa nga, ay inisip ko na baka dito na ako mamatay. Sa kabutihang palad, nagkamali pala ako. Matapos naman niyang sabihin ito, ay sinabi ni Leon sa kanyang sarili, ang batang babaeng ito ay katulad ni Lizu, parang hindi nag-iisip. Kaya hindi na nakakapagtaka na magkaibigan nga ang dalawang ito. Samantala, sinimulan namang ipaliwanag ni Xiao Chen ang tungkol sa Jade Pendant at sinabi, nakuha ko ang pendant na iyan 1 taon na ang nakalipas. Noong may bumisita sa aming master at iniwan ang Jade Pendant na ito sa kanya. Kalaunan, ay ibinigay ito sa akin ng aking master. Agad naman siyang tinanong ni Leon, naaalala mo pa ba ang taong nagbigay ng pendant na iyon? Sa pagkarinig naman nito, ay nagsimulang magalit si Xiao Chen at sinabi, hinding-hindi ko makakalimutan ang mga taong iyon. Sila ay binubuo ng isang barbarian at isang bulag na lalaki. Ngunit ang kanilang leader ay isang lalaki na nakasuot ng straw hat. Idinagdag pa niya, sa Jade Maiden Palace, ipinagbabawal ang pagpasok ng mga outsider na lalaki. Ngunit nang pagbawalan silang pumasok, ay naganap ang aming hindi inaasahan. Dahil, sa sandaling iyon, ay napatag ng mga ito ang 3 milyang layo ng bulubundukin sa isang atake lamang. Kaya sa aking palagay, ay nagpapakita lamang sila ng kanilang lakas upang ipaalala sa amin na kami ay gaya lamang ng mga isdang nakapatong na sa cutting board, at kahit anong oras, ay pwede nila kaming tapusin. Naalala ko pa nga ang sinabi ng mga ito sa amin. Bilang isang cadre ng Rebel Army, masasabi ko na malapit nang mabuwag ang aming Rebel Army, dahil malapit na kaming iwan ng aming leader. Ngunit hindi nyo kailangang mag-alala, dahil kami na ang magpapatuloy ng kanyang nasimulan. At kapag ginawa na namin iyon, ay magsisimula na ang isang bagong era sa aming pamumuno. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.